Ngayon ay talakayin natin ang paksa na may kinalaman sa resurrection. So please now turn your Bible to 1 Corinthians chapter 15. Now, hindi natin babasahin yung buong chapter 15. Actually, ito ay resurrection chapter. Dahil kulang tayo sa oras, ang haba ng chapter na ito, basahin na lang natin ang huling verse ng 1 Corinthians chapter 15. Ito yung verse 58. Babasahin natin sa English Standard Version and then babasahin din natin sa ang Biblia. Basahin muna natin sa English Standard Version. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Sa Tagalog po, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon. Ano po ba ang nag-uudyok sa atin, tayo bilang individual na mananampalataya at bilang isang iglesia, para tayo ay magpatuloy na maging tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon? Ano ang nagtutulak sa atin para ma-engage sa tinatawag nating gospel proclamation? Para magpatuloy na labanan ang kasalanan, hindi lamang ang kasalanan na iniaalok ng ating mundo, kundi ang kasalanan nandito pa na natitira sa puso natin. Ano ang nagsusustain sa atin upang ang tawag ng Panginoon na tayo'y dapat na maging ilaw ng mundo at asin ng lupa ay patuloy nating gampanan. Now, siguro pwedeng sabihin ng ilan sa atin dito, mahal ko ang Panginoon eh. Kaya ang pasasalamat ko sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa akin, ang siyang nagiging motibasyon o nag-uudyok sa akin para ako ay maglingkod pa rin sa Kanya. Pero kung magiging tapat kayo sa inyong sarili, alam din ninyo, bagamat napakagandang motivation yon, it is really good and right to be motivated by our love to God in response to His goodness to us, pero alam din natin, alam natin ang puso natin. May mga panahon ng pag-ibig natin sa Panginoon, minsan parang oil prices. Di ba? Tumataas, bumababa. No? Sobrang taas minsan, pero bababa rin. Ganyan no? O kaya parang panahon, mainit, malamig, paiba-iba. And siguro yung iba naman ang sasabihin, gusto ko kasi maging channel of blessing ako sa iba, lalo na sa mga taong wala pa sa pananampalatayang Kristiyano. Masasabi natin, napaka-commendable ng ganyang klase ng motivation. No? Si Pablo nga, alam natin na inubos niya ang kanyang lakas sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung magiging tapat din tayo, there are times that we feel unmotivated, even fearful. Lalo na kapag minsan parang wala naman nangyayari sa ginagawa mo. No? You don't see fruit to your labor. Nawawala yung drive mo no? Sa paglilingkod sa Panginoon. O yung iba naman siguro, ang motivation ay reward. Kasi gusto kong tumanggap ng gantimpala sa Panginoon. Di ba, pangako naman ng Panginoon yun Ang sino mang magiging tapat sa Kanya, sa huli, i-recognize niya yun Totoo naman yun, mga kapatid. Pero, i-admit din natin at times, na yung kalwalhatian na darating, na pinangako ng Diyos sa atin, minsan ay nadidimlan o sabihin na natin na nagiging blurred sa ating mga paningin kapag may mga pressing concern in the present. Di ba may mga pangkasalukuyang sitwasyon na parang humihila sa'yo para hindi ka tumingin doon sa future blessing ng reward and recognition of the Lord in glory. Ako'y naniniwala na tayo lahat naman dito nakakaranas ng iba't ibang difficulties at maging tayo, hindi lang individual, maging tayo bilang isang iglesia. No? Hindi yan nawawala at
I believe hindi tayo perfect church. May mga pagkakamali tayo. Minsan yung pagkakamali ng iba, apektado yung iba, no? Minsan yung mga kapintasan ng iba, apektado yung iba. Because we are not a perfect church. We are not a perfect people. We can still sin, we can still commit mistake and errors, and sometimes that simple mistake will cause trouble, no? Minsan nagiging malaki. Isang maliit lamang, lumalaki. At pagkatapos, nahahati pa nga minsan ng iglesia eh. No? May mga alam ako na nahati ang kanilang iglesia. Ang liliit lang ng dahilan, magsisimula lamang sa maliliit na bagay. Hindi ko lang alam kung narinig na ninyo. Palagay ko narinig na ninyo yung sinabi ni Matt dati dito na meron dong church sa Amerika na nahati. Dahil nag-away lang dahil sa pintura, no, ng bubong. Yung gusto ng iba ay blue, yung iba naman ay gusto naman ay green. Nag-away. Bandang huli, na-resolve na gawin daw green yung kalahati ng bubong, yung kalahati ay blue. Pero anong nangyari, yung mga gusto ay blue, nandun sila nakatapat sa blue. No, naman ewan ko kung totoong kwento yon, pero in some sense, nangyayari yan within the church, di ba? And what keeps you going? What keeps you going? Bakit sa kabila ng lahat, ba't gusto ko pa rin magpatuloy? No? Bakit? Palagay ko, mga kapatid, dapat meron tayong batayan na lumalabas dito sa sarili nating pakiramdam. Lumalabas dito sa sa sarili nating nararamdaman. Yung tinatawag na objective reality. Hindi yung subjective reason na pa-subjective kasi nararamdaman, no? Dapat lumalagpas tayo doon sa nararamdaman. Tumitingin tayo doon sa labas ng ating pagkatao, isang objective truth that would be a strong basis for us to keep on keeping on, for us to keep us doing the right thing and serving the Lord. And what is that? Well, of course, many. But one of the great blessing is the so-called resurrection of Jesus. Ang katotohanan ng pagkabuhay ni Kristo. Hindi lang ito dakila, hindi lang ito remarkable, hindi lang ito powerful. Ito'y nagpapatibay ng ating pananampalataya. Nagpapalakas ng mga pinaniniwalaan natin na ating pinangahawakan, nagbibigay ng pag-asa na meron tayong glorious future that awaits us. This is an objective truth, unchanging, unshaken by any circumstances that we face in this life. Isang New Testament theologian, ang pangalan George Balsley Murray, sabi niya, if the church contemplated the empty tomb as much as the cross of the Lord, its life would have been more exhilarating and its contribution to the world more positive than has been the case. Yan ang katotohanan, mga kapatid. No? Kung daw malalim sa isip ng iglesia ang muling pagkabuhay ni Kristo, mas malaki ang magiging impact natin sa mundong ito. Now, itong 1 Corinthians 15, gusto ko lang sabihin sa bawat isa sa atin, ay tinatawag ng mga theologian na the quintessential passage on the resurrection. The quintessential passage on the resurrection. Kasi, kung gusto nyong malaman ang kwento ng pagkabuhay ni Kristo, basahin natin yung 4 na ebanghelyo. Matthew, Mark, Luke, and John. Yun na, nandun yung narrative. Nandun yung kwento. Nandun yung pangyayari. Pero kung gusto nating malaman yung theology ng resurrection, yung significance ng resurrection, yung mahalagang koneksyon ng resurrection sa buhay ng mananampalataya, ang babasahin natin, 1 Corinthians chapter 15. Dito inilahad sa atin ni Apostol Pablo the significance, the theology, the message, the meaning, and the connection of that wonderful event to our lives as believers. At dahil doon, makikita natin, may value ang paglilingkod. May dahilan para magpatuloy.
dahil sa resurrection. Ang message na gusto kong bigyan din na ito, because Christ is risen, our blessings are eternal, and so is the value of our service. Dahil si Kristo ay muling nabuhay, ang pagpapala na meron tayo, hindi panandalian, pang walang hanggan, at gayon din ang halaga ng ating paglilingkod. I have two headings. First, let's look at the truth of the resurrection and its doctrinal significance. Second, the triumph of the resurrection and its drive for service. First, let's look at the truth of the resurrection and its doctrinal significance. Dalawang bagay ang gusto ko lang bigyan ng pansin. Ang totoo, pag binasa niyo yung 1 Corinthians 15, 58 verses yan eh. Baka pwede nating i-series yan ng mga siguro 2 buwan. Kukulangin ng ating panahon kung iisa-isahin natin ngayon. Unang-una, gusto ko lang bigyan natin ng pansin, the certainty of the resurrection. Pinatutunayan ng 1 Corinthians 15 na ang resurrection ay totoo. Hindi kathang isip. Hindi gawa-gawa lamang. At sinasabi sa verse 20, ito daw ay unang bunga. First fruits. Alam niyo po yung salitang unang bunga. Mahalaga yan sa mga Hudyo. Sapagkat sa mga Hudyo, kapag sinabing unang bunga ng anihan, yun ang pinaka significant. Siniset apart yan. Yung unang harvest, hindi nila yan gagamitin para sa sarili nila. I-imbak nila yan. No? Para yan sa Panginoon. Para yan sa mga paglilingkod sa Panginoon, sineset apart nila yan. Kaya very significant yung salitang first fruit. Pag sinabing first fruit, sinasabi ni Paul na sa lahat ng mga pangyayaring may kinalaman sa pagkabuhay na maguli, ito yung dapat nating makita. Set apart ito. Significant ito sa lahat ng bagay. It is the greatest of all because it is unique and true. Kaya nga, alam nyo, marami ng legend, marami ng alamat patungkol sa mga may nabuhay daw uli, no? Actually, ang dami ko nang sa buong panahon ng aking paglilingkod sa Panginoon, kahit na hindi pa ako pastor mga na-encounter ko na yung mga taong, alam mo ba, gaganunin ka pa bata ka pa, no? Ikaw ba, namatay ka na? Hindi pa ho. Ako, namatay na ako. No? Nabuhay lang ako uli. Mga may pagyayabang pa nga yung iba No? Mga nagsabi na, namatay na siya, tapos may nakita daw siyang puti, no? Tapos siguro pinabalik na naman siya kasi meron pa siyang gagawin dito sa mundo. Mga ganun ba? Pero marami ng kwento ng ganyan. May mga kwento na ng mga tao na nabuhay daw sila. Pero lahat ng yon, puro lang hearsay. Unverified. Hindi confirmed. Hindi credible. Samantalang si Jesus Christ, ang sabi ni Paul, verses 5 to 9, hindi ko nababasahin, pero ang sinabi niya, siya'y nagpakita daw kay Cephas sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa 500. At one time, nagpakita siya sa 500, tapos nagpakita kay Santiago, yung kanyang kapatid sa laman, at tapos nagpakita siya sa the rest of the apostle. Ang sabi niya, sa kahulihan ay nagpakita siya sa akin, kahit na ako ay tulad sa mga taong ipinanganak ng wala sa panahon at pinakahamak sa lahat ng mga apostol. Ang ibig sabihin, yung pagkabuhay ni Kristo, hindi legend. Hindi gawa-gawa lamang. Kasi may mga nagsasabi, alam mo, gawa lang yan. Palagay ko, sinabi lang yan ng mga alagad na nabuhay si Kristo para meron silang maipagmalaki na Messiah. No, yung iba naman sabi, hindi naman talaga namatay yan nahimatay lang. No? Kaya siguro pagkatapos nung tiningnan na nila yung libingan, nahimasmasan, lumabas na. O yun, maraming mga kwento na ganyan. Pero ang totoo, si Kristo ay namatay at muling nabuhay. No? Maraming mga tao na nagbibigay ng pagpapahalaga at halos pagsamba na nga sa isang taong patay. Halimbawa, ang mga Muslim, di ba meron silang tinatawag na Hajj. Ito yung central pillar of their faith. Gumagawa sila ng pilgrimage doon sa Kaaba, Mecca. No? Para bisitahin doon
ang lugar na kung saan doon si Muhammad ay inilibing. Natandaan ko na, nasa Malaysia ako, pag kumakain kami sa mga karinderya, kasi mahal ng restaurant, no? May mga karinderya rin din katulad dito sa atin. No? Tapos, mayroong mga, nagkataon na yung panahon na yun yung Hajj eh. Ang lalaki ng mga TV. Sa mga makikita mo, pinapakita talaga kasi, di ba, Muslim country yung Malaysia eh. Doon sa TV, makikita mo yung mga nagpipilgrims doon. Di ba? Umiikot sila doon sa tinatawag na Kaaba. Yung Kaaba, ito daw yung pinaka-central stone ng kanilang prayer. Iikot sila 7 times. Clockwise yun. Ang dami nun. Siyempre, ang paglalakad nun mabagal. Iikot sila 7 times doon sa lugar na yan. Pero alam niyo mga kapatid, tayo, di natin kinakailangang bumisita doon sa libingan ni Jesus. Bakit? Walang laman doon eh. Di ba? Kasi empty tomb na yun eh. Kaya tayo, nagre-rejoice tayo dahil yung libingan, walang laman. Samantalang yung mga Muslim, pumupunta sila sa libingang may laman. Andun ang katawan na pinireserve ng kanilang dakilang propeta na si Muhammad. No? Kaya kahit na yung mga nag-o-oppose, doon sa katotohanan na si Kristo daw ay nabuhay, na hindi totoo yan, alam mo, hindi rin nila mapatunayan kasi ultimately, hindi nila masuportahan yung kanilang claim. Kasi hindi nila ma-produce yung katawan eh. Asan yung katawan? Kung talagang totoong gawa-gawa lang yan, asan yung katawan na inalis dyan? So, yun ang gusto kong bigyan pansin. The certainty of the resurrection. But ito yung pangalawa. The clarity of the gospel doctrine, the clarity of the gospel doctrine. Let me quote from Tim Keller. Sabi ni Tim Keller, if Jesus rose from the dead, then you have to accept all He said. If He didn't rise from the dead, then why worry about any of what He said? Tama ba yun? Tama, di ba? Kung totoo si Kristo ay muling nabuhay, kinakailangan mong tanggapin lahat ng sinabi niya. Kung hindi siya nabuhay, walang saysay. Ba't pa natin pag-iisipang sumunod sa Kanya? In other words, all the teaching of Christ and of the apostle rests upon its validity to the resurrection. Rest upon its validity to the resurrection. Ang point niya, the resurrection is the big rock of the Christian faith. The big rock of the Christian faith. Narinig niyo na itong kwento na ito, di ba? Mayroong isang professor, parang meron siyang gustong i-point doon sa mga estudyante niya. Merong container na, yung parang, ang container niya parang malaking container na transparent. Ang ginawa niya, naglagay siya ng mga malalaking bato roon. At pinuno niya ng malaking bato. Sabi niya sa mga estudyante niya, sa tingin niyo, puno na ba? Sabi ng mga estudyante, yes! Kumuha siya ng mga maliliit na bato. Isiniksik niya doon sa mga siwang ng mga malalaking bato na nasa loob. At sabi niya, puno na ba? Sabi ng mga estudyante, yes. Pero medyo humihina na. Yes. No? Ang ginawa niya, kumuha siya ng buhangin. Siniksik niya ron. Puno na ba? Medyo humihina na yung yes. Wala na silang kumpiyansa doon sa mga sagot nila eh. Meron pa rin nag-yes. Kumuha siya ng tubig. Di ba? Hanggang sa mapuno yung container. Anong gusto niyang sabihin? Kung hindi ko inuna yung malaking bato at inuna ko yung maliliit, hindi magkakasya lahat ng ito doon. Ang ibig niya, kung ilalagay natin yan sa Christian faith, kung yung malaking bato, yung cross and resurrection ay wala yung maliliit na pananampalataya na pinanghahawakan natin. Yung mga bagay na pinaniniwalaan natin, yung regulative principle ng mga Reformed Christian, walang saysay yun. Diba ba? Kasi nakarest lahat doon sa resurrection ng Panginoong Jesucristo. Verses 15 to 17 ng 1 Corinthians 15, we see that the resurrection is God's decisive yes to the forgiveness of sin. There is an undeniable unity between the cross and the resurrection. Yet everything must ultimately be understood in the light of the resurrection.
Sabi ni Paul doon sa verses 15 to 17, maging ang pananampalataya daw natin ay walang kabuluhan kung hindi nabuhay si Kristo. Kung si Kristo ay namatay at hindi siya muling nabuhay, walang saysay yung kanyang kamatayan. No? Ibig sabihin, namatay si Kristo, nabigyan ng satisfaction yung justice, pero hindi siya nabuhay, walang kabuluhan ng lahat. Walang completion. Walang kapatawaran. Walang buhay na inaasahan. Ang kasalanan ay nananatili pa rin at nagre-reign pa rin sa atin. The resurrection gives us firm confidence in the gospel promise of forgiveness. Furthermore, verses 19 to 23, sinabi rito na ang sinumang na kay Kristo daw ay may katiyakan na sa huling araw, sila ay muling bubuhayin. At sa araw na yun, bibigyan sila ng banibagong katawang hindi na nasisira, hindi na nabubulok, hindi na humihina, hindi na namamatay, hindi na tumatanda. Yun ang pangako. At yun ang pinanghahawakan natin bilang Christian. Si Johnny Erickson Tada, alam natin na siya ay nakakonfine sa loob ng 50 taon sa wheelchair, no, dahil sa kanyang aksidenteng naranasan. Pero ito yung sinabi niya. Na-capture niya yung beauty ng resurrection. Sabi niya, imagine, sabi ni Johnny Erickson Tada, imagine the hope for someone like me with a spinal cord injury, or for those who suffer from cerebral palsy, brain injury, multiple sclerosis, manic depression, and other affliction. No other religion or philosophy promises new bodies, hearts, and minds. Only in the gospel of Christ do hurting people find such incredible hope. Imagine mo yan, mga kapatid. No? Minsan naiisip natin yung mga kahinaan ng katawan natin, di ba? At nung araw, yung anxiety o yung tinatawag na depression, di ba? Parang hindi natin tinitingnan yan medical thing. Pero totoo na ngayon yan. No? Yung mga imbalance dito sa katawan ng tao, yung tinatawag na chemical imbalance na minsan nagpo-produce ng kung ano-anong behavior. Nung isang araw, sabi ko, bakit wala yung asawa mo? Hindi naka-attend sa camp. Sabi, Pastor, may postpartum eh. No? Salitang postpartum, ibig sabihin, may behavioral condition caused by nanganak. So siguro may behavior na kakaiba or what, kaya tinitreat ngayon. Kaya hindi siya maka-attend ng camp. Imagine that, yung iba't ibang klase ng sakit at dumadami pa yan. Pero sabi ni Johnny Erickson Tada, imagine mo, the hope na darating ang araw, lahat ng yan mawawala. The resurrection is not only the guarantee that Jesus will return, but it is the guarantee that we will have a new body. Isang katawang hindi na nasisira, no, hindi na kinakailangang alagaan sapagkat hindi na magkakasakit at mamamatay. Verses 24 to 25, basahin ko na lang. Sabi rito, then comes the end, when He delivers the kingdom of God to the Father after destroying every rule and every authority and power, for He must reign until He has put all things His enemies under His feet. So yung resurrection daw ay araw ng paghuhusto ng kaharian ng Diyos. Pagkukumpleto. Ngayon, naghahari na ang Diyos, naghahari na si Kristo. Yung kingdom of God nandito na. 'Di ba? Bakit nandito na? Kasi dumating na yung hari. Pero ang resurrection daw ang siyang paghuhusto ng lahat. At sa araw na 'yon, ang eternity ay magiging totoo. At hindi natin masyadong maintindihan 'yan. Sapagkat tayo ay confined sa oras, no? Sabi ng asawa ko, sabihan mo nga yan si Justin. No, kasi, di ba? Yung mga nagpipreach na 30 minutes, 15 minutes.
Nung nagpipreach na si Joel, yung Pastor Joel, ninong niya yun eh. Sabi ba naman yung ni Lisa, baka magalit yung ninong niya. No. Sabi niya, okay lang, di na nagbibigay ng pamasko yan. Sabi ko, pero, kasi yun, ganun. Bakit? Bakit nila ginagawa? No? Medyo siguro yung iba baka hindi maganda. No? Pero totoo lang kung bakit. Because we are so confined with time. Kinakailangan. Lahat ng gagawin natin on time. And that's one thing that I have observed in this camp. Everything is done on time and finished on time. Kaya, ang dami ng mga free time. No? At yung free time, ang daming kwentuhan, ang daming socialization. And I thank God for that event. And also, maging yung mga preaching, lahat no, ay on time. Salamat sa Panginoon. Pero ang point ko, hindi natin naiintindihan yan pag nasa eternity na tayo kasi hindi ka na conscious sa time. Isipin mo hindi ka conscious sa time. No? Isipin natin yan. So, yun yung araw na yun. Kaya, at hindi lang yun, it will bring new order, perfect restoration, this present world will be transformed, the groaning of creation will finally come to the end, it will be filled with people who will never sin again. Wow! No? Well, I'm sure, marami sa inyo nakakapuna-puna sa mga sistema, no? Sigurado ko, no, itong camp na ito, may mga puna rito, puna roon, bakit ganito, bakit ganyan, ba? No? Alam ko yan. No? Hindi naman pwedeng wala yan. Sa lahat ng sitwasyon meron yan. May pagkakamali tayo, may pagkukulang tayo. Meron tayong mga learning lessons sa bawat mga sitwasyong dumaan. Di ba? So, isipin nyo, di natin na foresee, biglang magkakaproblema pala yung, ang tawag nito, yung generator. So, something like that. Pero, isipin natin yung araw na wala nang pagkakamali yung mga tao. No? Hindi ka na ma-offend. At hindi ka na makaka-offend. No? Kasi iba, na-offend. Pero ikaw, nakaka-offend ka rin eh. Di ba? Siguro, baka siguro kung bibilangin, baka mas marami na ako na-offend eh. Kesa sa na-offend ako eh. No? Marami hindi lang nagsasabi na-offend kay pastor eh. No? Na-offend sa biro, na-offend sa kilos, na-offend sa tawa, no? O na-offend sa itsura. Pwede rin naman. Hindi ako nagdidikit kay Pastor Ruben Sewell eh. Alam mo kung bakit? Nawawala ka gwapuhan ko eh. Sabi kong ganyan eh. So, marami, di ba? Pero the time will come, hindi ka na ma-offend. Hindi ka na makaka-offend. Wow! Ano kaya yun? Ang sarap siguro. Iba siguro ang pakiramdam. And then, doon na tayo sa pangalawa. Medyo na-excite ako. Pagka na-excite pa naman ako, humahaba sa... Walang nagaganyan, no? Napansin ko, lago nga ganun, ano? Tapos na ba yan? Wala, hindi pwede rito yun, ano? Okay. Number 2, let's go to the triumph of the resurrection in its drive for service. And now, I will concentrate on verse 58. No? So, in view of all the blessings that the resurrection Christ brings, what then should characterize our life of service? How should we live in light of such powerful, unshakable, hope-giving truth? And at this point, verse 58 is the culmination. Kaya doon, may makikita kayong therefore. No? Sabi, therefore. Ay, alam mo yung salitang therefore, ito ay isang inferential conjunction na it brings Paul's argument to its conclusion. After 57 verses of discussing about the truth of resurrection, eto na. Nagbigay siya ng application. Ang una ay tinawag kong the constancy or the firmness of our firmness in the Lord's word. Verse 58a. Sabi rito, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable. No? It's steadfast, immovable. So, dito pinapakita sa atin na
ang magiging dapat na ugali natin ay para sa nang matapos nating maintindihan yung resurrection, dapat yung ating service sa gawain ng Panginoon ay steadfast, hindi matitinag ng anumang sitwasyon. Dapat ganun eh. No? Hindi matitinag. At hindi mo iniisip yung sarili mong pakiramdam, kundi iniisip mo ang tindi ng ginawa ni Kristo para sa atin. Alam niyo mga kapatid, kung lahat ng pagpapagal natin mauuwi lang sa kamatayan, bakit pa natin idideboto ang ating oras at ang ating lakas para rito? Naisip niyo ba yon? Pag namatay kayo, huwag naman sana ngayon, no? Huwag na muna, sana wala muna tayong funeral service. Pero sa totoo lang, pag namatay ka, pagkatapos ng 30 taon, o kaya 50 taon matapos ka mamatay, makakalimutan ka na. Makakalimutan ka na ng tao. Maliban lang kung sikat kang artista, o sikat kang political figure. Kasi di ba, mapo-force yung mga historian, isulat ka sa history book. Pero kung katulad ng lahat sa atin dito, karamihan sa atin, wala. Napansin niyo ba yan? Punta kayo sa mga sementeryo, di ba? Daming pangalan dyan nakalagay, di ba? Sino yan? Di ba? Sino ba yung mga yun? Nakakalimutan na tayo ng tao. Kaya nga, kung mauuwi lamang sa kamatayan ng lahat ng ginagawa natin, ano pong saysay, ba't i-devote natin ang sarili natin sa paglilingkod? Why we give ourselves to the Lord's work? No? Bakit magpapatuloy kang magturo sa mga bata sa Sunday school? Bakit mag-i-engage ka sa outreach? Ba't ka tutulong sa mga nangangailangan? Ba't ka mag-i-evangelize? Ba't ka mag-i-strive ng mahusay? Kinakailangan maging magaling akong trabahante, maging magaling akong empleyado, hindi ko kinukompormiso ang aking paninindigan maging sa lugar na pinagtatrabahuan ko. Bakit mo gagawin yan? Ang dahilan ng lahat, hindi mauuwi sa kamatayan ang ating mga pinagpapagalan. Merong eternal value yan. Our good works do not perish. They follow us into eternity. Revelation 14:13. And I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. No? Kaya nga, dapat tayo mag-steadfast, immovable. Pag sinabing steadfast, immovable, literally, ibig sabihin, malalim na, tinanim sa isang malalim na pagkakatanim. Firmly planted and unwavering. Of course, discouragement will come. Minsan yung trial, biglang ambush, no? Boom! Di ba? Di mo inaasahan. Minsan, painful yung mga sitwasyong dumarating sa atin. And yet, there's still a strong reason to persevere in our labor of love. Brethren, let us firm in the Lord's work. And not only that, I call this one fruitfulness in the Lord's work. Verse 58b, always abounding in the work of the Lord. Ano ibig sabihin nun? It means that we are not only to be firm and immovable in our beliefs and in the work that we are doing for the Lord, but we are also to abound. Pag sinabing to abound, to grow, to excel, to increase. Hindi tayo dapat kontento sa ginagawa lang natin ngayon. Dapat ang desire natin ay more. More. Sabi ni William Carey, the father of modern mission, expect great things from God and attempt great things for God. Expect and attempt. Anong ibig sabihin nun? Dapat patuloy tayong maghangad ng mga kaluluwa na maliligtas. No? Nakikita, minsan,
Katulad ng iba siguro sa atin, tagal-tagal nyo nang pinagpe-pray mga mahal nyo sa buhay na hindi pa Christian hanggang ngayon. Huwag kayong sumuko sa pananalangin, mga kapatid, para sa kanila. No? Huwag tayong mawala ng hangarin na ipag-pray pa rin sila. Kasi kinakailangan na manalangin patuloy. Panalangin natin na magbukas ng Panginoon ng mga door of opportunity for mission work para mag-expand tayo. Gusto natin maging kagamit-gamit, maging pagpapala sa iba, maging daluyan ng pagpapala sa iba. Hindi yung kontento lang tayo sa ginagawa natin. Kahit maaring walang bunga, pero andoon pa rin yung hangarin mo na magbubunga, na magbubunga. Katulad ng sinabi ko, di ba si William Carey, dakila ang kanyang hangarin. Ang tagal niyang nagpagal. Ang totoo, may panahon sa buhay ni William Carey na nagtatranslate na siya ng Bible sa lingwahe ng mga Indian. Tapos, halos matatapos niya na. Biglang may balita na dumating sa kanya. Sabi niya, Mr. Carey, nasusunog yung printing press. Na itinayo mo, nasunog talaga, walang natira kahit na isa doon sa kanyang mga. Sabi niya, thank God, because I'm still strong and I can start all over again. Wow. Wonderful, brethren. Diba? Huwag tayo magkaroon ng apathetic attitude. Walang mangyayari dyan. No? Hindi. Merong iba, natingin natin parang hindi nag-grow doon sa kanyang karakter. Lagi nating hangarin na darating time, magmamature din siya. Yun din, maging tayo sa ating sarili. At yun ang isang bagay na dapat nag-a-abound tayo. Last but not the least, I call this one the fullness in the Lord's work. Verse 58, see, knowing that in the Lord your labor is not in vain. To labor in vain. Alam mo ba yung to labor in vain? Ibig sabihin nun, ay yung bang gumawa ka ng project o ng thesis o ng work assignment mo o ng isang tungkulin mo, nag-invest ka ng time, ng energy mo, ng pera mo, ng pagsisikap mo, ng lahat ng mga gumamit ka pa ng mga pamamaraan para makagather ka ng mga information para doon sa project o sa thesis mo. Pagdating ni-reject lang. Di ba may mga ganon? Mga nag-reject yung kanilang mga thesis proposal, no? O ni-reject yung project, gumawa ka ng isang siguro, furniture, no? Diba? Isang magandang upuan. Pag ginastosan mo na, pagdating mo doon sa, sa buyer, sabi, hindi ko gusto yung style. No? Imagine mo yan. Mawawala ng kabuluhan ng lahat. Marami namang ganyan. Pero ang totoo, sa paglilingkod sa Panginoon, gaano mang kaliit at gaano mang kalaki, it will never be in vain. No act of service, however small or unnoticed, no, God will not overlook them. There is always recognition and reward from the Lord. Matthew 10:42. Ang sino mang magbibigay ng kahit na maliit na magbibigay ng malamig na tubig sa isang baso, dahil siya'y alagad, sasabihin ko sa inyo, kailanman hindi mawawala ang kanyang gantimpala. Matthew 10:42. Diba? Binasa natin to Matthew chapter 25 verses 31 and the following. Last time, darating ang anak ng tao mula sa kaluwalhatian, titipunin niya ang mga bansa, pagkatapos ihiwalay niya yung tupa, saka ang mga kambing, at sasabihin niya sa mga nasa kanan, pumasok kayo sa kahariang inihanda sa inyo bago pa itatag ang sanlibutan ito, sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, ako'y binigyan nyo ng maiinom, ako'y hubad, binigyan nyo ako ng balabal, ako'y estranghero, at pinatuloy nyo ako sa inyong mga tahanan, ako'y nakulong, at ako'y inyong dinalaw. At sasabihin ng mga taong ito, kailan nangyari ang lahat ng yan, Panginoon? Kailan nangyari kayo'y nagutom? Kailan nangyari? Ang lahat na kayo'y nakulong at dinalaw namin. Ang sabi ni Jesus, ang ginawa mo sa mga maliliit na ito, ay ginawa mo sa akin. Si Andrew Murray, sabi niya, a dead Christ
I must do everything for. A living Christ does everything for me. Ganda, no? A dead Christ, I must do everything for. A living Christ does everything for me. Indeed, we have every reason to be faithful in our service to the Lord, brethren, because He has already done everything to us. Our labor in His name is never wasted. It has eternal significance. Meron itong walang hanggang halaga. No? So, di ba, mapapansin nyo, maging sa camp, may mga nakikita sa harapan, lagi, katulad ko, no? Pero maraming hindi nakikita sa harapan. Maraming nagtatrabaho sa likod. Maraming gumagawa ng hindi nahalata. Pero lahat ng kanilang ginawa ay hindi mawawala ng kabuluhan. Merong itong walang hanggang halaga. Eternal significance. Pero baka meron dito na wala pa kay Kristo. Baka meron akong kinakausap na hindi pa mananampalataya, hindi ka paligtas. Now, ito masakit mang isipin, pero ito yung katotohanan tinuturo ng Bible. Yung gumawa ka ng mabuti, maganda. No? Yung tumulong ka sa kapwa, maganda. Yung maging mabait ka, maganda. Yung maging, tawag nito, maging pilantropo ka, maganda. Yung maging mahusay kang estudyante, wow, it's good. Pero yung kung ikaw ay hindi Kristiyano, yun yung sinasabi ko kanina. Lahat ng ginawa mong maganda, mauuwi lang sa kamatayan, mawawala ng kabuluhan. Pero kung ikaw ay Kristiyano ngayon, no, kung ikaw ay mananampalataya, lahat ng gagawin mo may kabuluhan. Eh anong hinihintay mo? Lumapit ka kay Kristo, manampalataya ka, sapat kinakailangan ng isang malaking bato para lahat ng mga maliliit na elemento ay maging totoo. Ang malaking bato si Kristo. Si Kristo na namatay para sa mga makasalanang tulad natin at muling nabuhay. At matapos siyang muling nabuhay, binigyan niya ng pag-asa ang lahat ng nanampalataya sa Kanya. Manampalataya ka sa Kanya, magsisi ka ng iyong kasalanan, ibigay mo ang buhay mo kay Kristo. Siyang maging Panginoon ng iyong buhay. Hindi lang kaligtasan, kundi kabuluhan ng lahat ng iyong pagpapagal ang ibibigay niya sa iyo. Manalangin tayo.